Po, maniniwala po ba kayo? Yung pong dasal namin na yun, sa kabila ng nakikiba kami sa alo ng dagat, pinatutungkol ko po yun sa lahat ng nagkukursilyo doon sa kubo. Ang hinihiling ko po sa mahal na Birhen ng Santo Rosario, sana ang lahat ng kapatiran namin na nagkukursilyo sa kubo ay makapasa. Yun po. Tapos habang siguro matagal-tagal na rin po yun, pinupulikat na ako. Lagi na lang sumisigaw yung tatang namin kasi nga hindi ko alam kung nasa inyong dalawang kapatid ko. Basta pag tumawag lang yung tatang namin, si Ryan, si Mark, sumasagot lang po sila. Tapos nung pinupulikat na po ako, sabi ko, Tang, pinupulikat na po ako, sunduin nyo na ako rito. Ang sabi po ng tatang namin, oo, sandali lang, sandali lang. Pero yung sandali pong yung buhay bilang pa po yun ng mga siguro 5 minuto, 10 minuto. Sa loob-loob ko po kasi alam po yung tatang namin, ang hilig po ng manesti. Sabihin, akala mo, andyan na siya, tapos wala pa. Pero dahil po siguro matataas ang diwa namin noon, sabi ko si tatang talaga, nanananggal ng selyo. Pupunta na raw dito, lalapit na raw sa amin, tapos wala pa. Di sige lang po, hintay na naman uli. Tapos eto na naman, parang pinupulikat na naman uli ako. Tang, kunin niyo na po ako rito. Sandali lang, ganun lang po uli yun. Hanggang nakatatlong beses po yun. Pero alam niyo po mga kapatid, di nasa ibabaw ako ng water lily. Doon sabi ni tatang, o sige na, eto na ang tikin. Lumapit-lapit ka rito. Sabi nga noon, para makakawa ka sa tikin. Kaya po yung aking gumaganyan kami, paipod-ipod na ganyan papunta sa tubig. Pag eto na naman po yung along malaki, akyat na naman po uling pa ganun. Kasi ayokong matabunan ako ng alon. Tapos po, eto mga 3 beses po yun. Kaya noong pangatlong beses na nakalapit na ako, siguro nananalangin din si tatang no, kasi pinuplikat na nga kami. Nakakapit na po ako doon sa tigil, nakalusong na ako sa tubig. Tapos, ginawa po sabi sa akin ng tatang namin, alam mo, kaya hindi kita malapitan, giniginaw na rin ako. Sumisisid ako sa kailalim ng tubig para ako magkaroon ng konting init. Kaya hindi kita agad malapitan. Ay, akala ko, tinatanggalan nyo lang ako ng selyo. Hindi, sabi niya gano'n. Kailangan akong kumuha ng lakas. Sabi niya, makatid po. Nung nandun na kami, nagkasama-sama na kami, yung bangkay pa ganun-ganun pa rin, nakakapit na kami 3. Dumating naman po yung dumadaluhong ng mga digman, yung parang alam rin ganyan. Nakakapit po kami, hinahawi namin ganyan doon sa bangka. Talagang, ano po, parang dami. Dami ganun. Tapos yun, nung naitihaya na po ng tatang namin yung bangka, nakasakay na kami ulit ng 4, nakita po naman yung tatang namin, parang wala nang lakas. Parang mahuhulog na doon sa dulo. Kaya nag-radial na po ako, tinawagan ko ng lahat, ang Ama, Anak, Espiritu Santo, Mahal na Birhen, lahat na po. Sabi ko, di po ba sabi niyo, Mama Mary, si tatang ay ililigtas kami, hindi kami pababayaan. Di ba, pinangako po niyo sa amin, maglalakbay pa kami, pakikilala sa buong mundo na kayo'y tunay na Diyos. Pero bakit po ganito? Huwag niyo po kaming pababayaan. Kaya po nilapitan ko yung tatang namin, sabi naman po, bakit ko daw siya nilapitan? Ang ginawa po, iniwan naman ako doon sa unahan. Hindi ako ngayon nakakalog-kalog doon sa unahan ng dulo ng bangka. Nagpunta naman siya doon sa uli. Tapos, ganun po at ganun ang nangyayari hanggang sabi ng tatang namin, magmanya na tayo. Yung palawa, ibig sabihin ng mga kursilista pag kumakanta ng manyanita, nagmamanya tayo doon sa itaas. Parang humihingi ka na ng awa, humihingi ka na ng tulong, humihingi ka na ng saklolo. Siguro po, mga kapatid, yung po siguro yung mga bandang 3:00 na ng madaling araw. Yung pakikibakang yun, na sabi nga po ng tatang namin, magdasal kami. Ang nakaka-nervous po doon, kung kayo nasa laot ng dagat, meron po kayo nakikitang mga ilaw ng mga siguro, patrolyo sa dagat. At yung ganyan po yun. At yung hukong ng malakas na hangin, yung mga alon, yung gano'n. Tapos, sigaw po kami lahat, saklolo, saklolo, saklolo. Yung pala naman po, pag kumikilos na yung mga ilaw na yun, di akala namin lalapit na sa amin. Tapos hindi po pala, titigil din. Nung malaman po namin, yung palang hangin, papunta sa amin. Kaya hindi nakakarating yung sigaw namin sa kanila. Hanggang ganun po yung patuloy ng patuloy. Tapos, yung sabi naman po ng tatang namin, ano na lang, basta manalangin pa tayo. Sabi ni Mama Mary, maghintay pa tayo ng hanggang 8:00. Di ganon. Siyempre, parang, yun, nananalangin
nanalangin na lang kami lahat noon. Hanggang naku po, alam po ninyo mga kapatid, natakot po ako talaga nung sumikat na ang araw. Sumisikat na po siya. Nung po namin nakita ang wala kang makikita, walang puno, walang bundok. Tubig lang po, tubig lang lahat. Parang pumasok na yung kawalang pag-asa. Hindi na kami maliligtas. Ganon. Tapos po, edi nakakapit lang ko doon sa palangoy. Isa lang naman po yun eh. Nakalipas akong ganon. Tapos umulan. Eh yung pong ulan eh talaga ang nalaki ng patak, gumaganyan sa mukha. Kaya yung mukha ko pumipihit na gano'n, nakakabitaw ako doon sa palangoy. Gano'n. Tapos, ano na naman, pinupulikat na naman kami. Tapos, sabi ni tata, sige, itay-itay pa tayo. Tapos, meron pong biglang dalawang mama, namamangka. Umiikot po ganyan doon, lumapit pa po sa tapat namin. Sabi po ng tatang namin, Brad, para mo ng awa. Tulungan mo naman kami, oh. Ligtas mo naman kahit yung sister lang namin. Alam po ninyo mga kapatid, parang wala silang narinig. Nilakpasan lang po kami. Kaya wala na naman po aming pag-asa noon. Tapos, eto na, habi na naman ni tatang basta, manalangin lang tayo. Yun, bigla naman po may dumating na mag-ama. Meron po silang dalang bangkang malaki na demotor. Sabi po ng tatang namin, Brad, para mo ng awa, tulungan mo naman kami. Iligtas mo naman po kahit itong sister lang namin. Isakay mo lang sa bangka nyo. Sabi ngayon nung mag-ama, bakit po ba kayo napapunta rito? Ano ba nangyari sa inyo? Kasi po, itong lugar na kinalalagyan nyo, hindi na po kayang marating ng mga mangingisda. Napakalayo na po nito. Napakalayo na nito. Ganon. Bakit po kayo nandito? Siyempre, yung putatang namin, nagbiro pa rin. Hindi kasi ano lang pinractice lang namin itong aming bagong bangka. Ganon. Hindi ka naman alam na bagyo pala. Kaya kami nakarating dito. Yun. Sabi naman po nga noong mama, ang pamangkin daw niya ng isda rin, hindi naman na uwi, hinahanap nila. Kayo pala ho ang aming matatagpuan. Kaya sabi po ng tatang kami, sige na parang awa mo na, isakay mo na sila. Ayun. Kaya po, tinali naman yung bangkong maliit nung anak. Tapos si Mark naman po, brother Mark, nauna umakit na. Tapos susunod po si Ryan, na umakit na, nalagot po yung tali. Humagis na naman si Ryan. Layo na naman naman. Ako, Diyos ko, di sigaw na kami. Yan. Sige, langoy. Yung, madaling salita po, nakakapit din si brother Ryan, nakakayag din dun sa bangka. Pero alam po ninyo, di ba may kasabihan, don't give up. Kasi, kaya po yung tatang namin, hindi po siya umalis dun sa bangkang maliit na yun. Kaya po na lumakad yung bangkang malaki, para lang biningwit na ganyan yung bangkang maliit namin. Pero hindi po umalis yung tatang namin doon. Kung saan siya nakakuha ng bayong na luma, yung po inililimas na ganyan ng tubig. Doon sa bangka. Sa madalit salita po, sabi nung mag-ama, saan po ba kayo uuwi? Sabi po ng tatang namin, alam mo ba yung mga balikloo, yung tinatawag na mga kalbo, meron kami doon kampo, hatid mo kami doon. Sabi, saan po yun? Yung banda rito ng Pantalan. Sabi, naku, malayo pa po tayo. O sige lang. Ang madalit salita po, dilakad. Nung nakatapat na kami doon sa kubo namin, dahil ang lawak pa rin ng water lily, ando, nakatambak doon. Sabi ngayon nung matanda, pasensya na po, hindi po pwedeng lumiko yung aming motor. Kailangan po dumiretso tayo doon sa Pantalan. Diretso pa tayo doon. Di sige po, okay naman, wala naman kaming magagawa. Nung nandano kami, sabi ko yung tatang namin, kumuha ka nga ng pera dyan at ating bibigyan yung mag-ama. Sabi ko, saan tayo kukuha ng pera?